Hi guys, magandang araw sa inyong lahat dyan. Ito na naman tayo muling nagbabalik para magbahagi sa inyo ng kaunting kaalaman patungkol sa wiring ng TMX 155 CDI. So ito ay harnessed wire ng buong harnessed wire ng TMX 155 na CDI. So ito guys, ayan, yung TMX 155 CDI. So umpisahan muna natin dito guys sa bandang itaas. So itong grupo ng wires na ito is located ito doon sa may headlight, so sa may dashboard. So umpisahan natin dito guys sa dito sa kulay pula. Itong kulay pula na to is ito yung nakakonek doon sa positive terminal ng ating battery. Ayan, so galing din ito guys doon sa may output ng regulator rectifier natin. Tapos itong kulay green dito guys, ayan, itong mga kulay green dito is ito yung mga ground ng Honda. So dito nakakabit yung mga signal light, ground ng signal light at saka sa headlight. Tapos ito rin yung supply guys ng sa headlight, color dilaw. Ayan ay matatagpuan doon sa may stator coil. So ayan, doon sa may flywheel o sa magneto. So itong gray wire naman guys is ito yung supply ng signal light. Galing ito ng flasher relay guys. Ito yung dahilan kung bakit nagbi-blink siya. Supply ito guys ng ating mga signal light. So positive ito, positive supply. Itong brown naman is para ito sa dim light or sa pag-ilaw ng ating dashboard. So minsan tinatawag din nating park light. So kapag ka nag-on kayo ng switch nyo ng TMX 155 sa gitna is ito magkakaroon ito ng positive na supply, 12 volts din. Tapos itong kulay na black with white, black with stripe na white is ito yung kill switch ng ating motor. Ito ay nakakabit doon sa ating susian. Kasi yung susian ng ating TMX 155 CDI is meron siyang 4 na wires. So ayan, kapag ka itong black with stripe na white is dumikit dito sa ground, ang motor ay mamamatay. So ayan guys, yung kanyang purpose. Tapos itong kulay pink naman na motor na ito, na wire na ito is ito yung papunta ng resistor. Yung resistor guys is doon pumupunta yung mga overcharge, over voltage ng stator. So yung ating regulator, kapag ka nag-over voltage yun, yung supply niya na para sa charging is doon pumupunta sa resistor. So pwede naman natin kunin yung resistor na yun, pero kung gusto niyo talaga ng standard lang is mas maganda kung nandoon lang yun. Pero walang kaso yun guys kapag ka gusto niyo kunin yun. Tapos itong kulay na light green, ito is trigger ito guys ng busina, trigger ng busina. Tapos yung sinasabi ko sa inyo kanina na signal light, ito yon for left and right. Yung orange is for left signal, yung color blue naman is for right signal light. Tapos ito yung kulay itim, yung solid black is ito yung sa kapag nag-switch on or naka-on yung ignition switch is magkakaroon ito ng 12 volt supply. Tinatawag ito guys na accessory wire. Ito guys, kapag naka-on yung susian mo is mag-transfer itong kulay pula ng 12 volts power dito sa color black na ito. So ayan yung magiging supply sa lahat ng accessories, sa tail light, sa brake light, sa signal light, sa busina, sa park light, ganun guys. Ito yung magsusupply na wire. Dito kayo kukuha. Kasi kung kukuha kayo
supply, ng positive supply sa mga accessory nyo dito sa kulay pula, hindi pa naka-on yung susian nyo guys, is gumagana na. As long as may kapartner siyang negative, gumagana na. So dapat para maging safety is dito kayo kumuha ng 12 volt supply. Yan guys. Tapos may color green din dito guys, oh. Color green, solid yan. Is ground yan ng Honda. Tapos green with stripe na red. Yan yung neutral. Para yan sa neutral guys. Ito ay negative din ito guys. Negative ito galing doon sa may flywheel, sa may neutral ito guys. Ito ay nakakabit doon sa ating dashboard or panel or sa ano natin, sa may makikita nyo rin yung sa may speedometer dashboard yan guys. So ayan, as ito yung kulay solid na brown, ito yung sa park light. Tapos yung kulay itim na solid, yung sinasabi ko sa inyo na 12 volts accessory wire. Tapos ito namang light blue at saka orange, yung sinasabi ko sa inyo na for left and right signal. Tapos itong kulay green na may stripe na yellow is ito naman po yung para sa trigger ng ating brake light. Ito yung sa may brake light switch na nagbabato ng supply papunta doon sa mga ating mga ilaw. So ito guys yung trigger na yon. Tapos dito tayo sa dalawang wire. Ito guys yon sa busina, ito yung sinabi ko sa inyo kanina. Ito na yung para sa connection nya, yung green at saka yung light green. Ayan guys, yung green na solid at saka yung solid din na light green. So pag nakita nyo guys na yung kapartner ng busina is negative, which is itong kulay green, automatic ito guys, yung nilalabas ng wire na ito is positive yan guys. Positive yan kapag ganyan. Pero kung ito guys is color itim, tapos dito naman is matic yan, na yung trigger nya is negative trigger, yung kanyang klase ng pagka-wiring. So since dito is negative, so ito ay positive trigger ito guys. So yan yung mga wires na nandoon makikita sa may headlight side, headlight part. So itong wire na ito guys, solid green yan, walang stripe. Yan ay para sa ground din yan guys. Ito ay para sa ground ng ating ignition coil, kasi itong color black with stripe na yellow, galing ito doon sa ating CDI. So ito ay doon sa may positive side ng ating ignition coil kumbaga. So ayan guys, yan yung mga kulay nya. Tapos ito yung sa may flasher relay. Makikita nyo yung flasher relay na nagsusupply, yung sinasabi ko sa inyo kanina na ito yung sumusupply ng ating signal light for left and right. So itong kulay itim, ulit-ulitin ko, 12 volts yan, yung sinasabi ko sa inyo na accessory wire na nagsusupply ng ating mga busina, nating signal light at saka brake light, park light, ganun. Tapos ito yung dahilan, ito yung magbabato ng nag-blink or rason kung bakit nagbi-blink siya. Ito yung output ng ating flasher relay. So ang supply talaga na kung bakit siya nagbi-blink is yung sa 12 volts at saka yung out ng ating flasher relay syempre. So ito yung gray wire na ito is yan yung ating supply para sa ating signal light. So positive ito guys, positive. Walang negative sa dalawa. Puros ito positive. Ito positive 12 volts. Ito rin positive din ito guys, 12 volts pa rin, pero out na ito ng ating flasher relay. Yan yung nagbi-blink siya. Makikita nyo rin kung may sira or defective yung flasher relay na nabili ninyo is itester nyo lang sa test light,
ikabit nyo doon sa positive at negative ng battery. Yung yung negative ng test probe nyo or test light nyo, lagay nyo sa negative, tapos ito lagay nyo sa positive ng battery, tapos testerin nyo ito guys. Tapos dapat nakalagay yung flasher siyempre, at makikita nyo doon na dapat magbi-blink siya. So ganyan lamang kasimple guys. So dito naman tayo, ito as I have said earlier na pag solid green ground, ganito rin dito guys. Itong isa na ito ground din yan, solid green pa rin yan. Tapos ito naman, ayan, yan, kulay green ground. Tapos itong kulay puti at saka itong kulay dilaw is papunta yan or nanggaling yan doon sa ating stator coil na side. So sa may flywheel siya guys, matatagpuan. Itong kulay puti na ito is for charging, at saka itong kulay dilaw na ito is for headlight. Yung sinabi ko sa inyo kanina sa banda dito, ayan, may kulay dilaw yan, ayan. So yan yung ating headlight source or supply ng ating headlight. So itong kulay pula naman na ito guys, is ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na may standby na positive supply, which is yung 12 volts. Pero kapag walang battery guys, ito yung out ng ating regulator rectifier. So ayan, ito yung out ng ating regulator rectifier na siyang magsusupply sa ating mga accessories. So ayan, 12 volts pa rin ang labas nito guys kapag may regulator rectifier. So out ito guys, output ito ng ating regulator rectifier. So kung ito yung charging, yung itong kulay puti, ito naman yung out ng para sa charging, papunta ito ng ating battery para mag-charge yung ating battery. So ang rason kung bakit nag-charge yung ating battery is from flywheel, stator, at saka papunta ng regulator. Tapos papunta ng galing regulator, papunta naman doon sa ating battery. So yan yung mga wirings niya. So dito tayo, ayan. So ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Ayan, may ano yan, may yung sa fuse, bulb type siya guys, fuse 12 volts. So dito naman is ito yung ating para sa socket ng ating CDI. So ayan, sa CDI yan guys. Ito is color blue with stripe na yellow. Ito yung papunta ng ano guys, galing ito ng pulser, sa positive ng pulser. At saka itong green, as usual, negative yan. Tapos itong black with stripe na yellow, yan yung sinasabi ko sa inyo kanina na ano, galing yan ng CDI. Ito guys, oh, itong dito na part, ayan, yan, yan oh, yan yung black na may stripe na yellow, ayan, yan yung galing dito sa CDI socket na yan. So itong black na may stripe na red, yan guys yung galing ng ano din, primary coil ito guys kung tawagin. Ito yung supply ng ating CDI talaga. Ito yung pinaka supply, which is AC type or alternating current. Hindi kasi battery drive or DC type yung ating battery para sa TMX 155 na CDI. Tapos yung sinasabi ko sa inyo kanina na black and white dito sa may headlight na part, ayan, nakakonekta kasi yan sa ating ignition switch, kaya nandyan na may dito, may wires dito sa itaas. So yung sinasabi ko sa inyo na kapag dumikit yung ground na wire, which is yung green, dito sa ating black with stripe na white, is automatic mamamatay yung motor. So yan yun guys, kasi yung ating ignition switch ng ating TMX 155 CDI is may apat siya na wire. Mamaya guys, ipapakita ko sa inyo yung apat na wires na yun. So pati yung sa regulator at saka yung sa flasher relay. So dito tayo,
sa tapos na tayo dyan sa may CDI socket, at dito naman tayo sa last. So ayan, last group of wires. So ayan, ito solid green, kakabit nyo lang ito sa metal part, negative yan. Tapos yung sinasabi ko sa inyo na nakabit dito yung ating resistor na may dalawang wires, ito yun guys, ito yung nagbabato ng overvoltage galing sa regulator rectifier na produce ng ating resistor coil doon sa resistor. So ito, in short, nakakabit ito sa resistor. Yan guys. So ayan, yan yung wires na yan. Yan yung wire na yan. So dito guys, oh, sinabi ko sa inyo kanina, ayan, oh. Yan. 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 Same lang yan sila at magkadugtong. Tapos dalawang green para sa ground. Tapos left and right signal. Yung orange wire is for left signal. Yung kulay light blue is for right signal. Tapos ito naman, siyempre yung sa park light natin. Tapos itong green with stripe na yellow is for brake light switch. Kapag ka inapakan mo yung brake pedal or naka handbrake ka, is iilaw ito guys. Ito yung magsusupply. Ito yung magsusupply rather. So hindi natin natalakay itong, hindi pala yung last part guys, kasi meron tayong hindi natalakay kanina, no. So ito yun sa sinasabi kong brake light switch. Yung kulay black is for 12 volts accessory wire. Yung green with stripe na white, ito yung guys, same lang dito guys. Ayan, same lang dito. Ito yung supply or trigger ng ating brake light. At saka ganon din dito guys, oh. Ito for foot brake, ito naman for hand brake. So magkadugtong lang ito sila. So kung naka hand brake ka, ito magte-trigger ito. Tapos kung naka foot brake ka, ito rin. Ito siya. So ayan. Tapos ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na papunta ng stator coil. So kulay red with stripe na black. Tapos so itong red with stripe na black is ito yung sa primary source or primary coil nya. Ito yung supply ng ating CDI guys. Dito sa socket na ito matatagpuan nyo ang black with stripe na red. So dito na part is meron ding negative, meron ding sa sinasabi ko sa inyo kanina na green with stripe na red is for neutral. Negative pa rin ito guys, itong supply na ito negative. So ibig sabihin yung sa taitaas sa may headlight na indicator sa neutral is ano guys, yon ay positive. So negative trigger siya. So ayan. Tapos itong kulay dilaw, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na for headlight supply. Kapag pinandar nyo yung motor nyo, kapag tumaas yung RPM is lumalakas yung ating ilaw. Ito rin yung sa charging, color white charging yan. Tapos ito rin blue na may stripe na yellow is for pulser. Ito kasi guys is itong grupo ng wires na ito is papuntang stator coil yan. Nakakonekta ito siya doon sa ating stator coil. So wala naman siguro tayong nakalimutan dito. So ayun lamang guys yung mga colors ng ating wire sa TMX 155 CDI. Kung may katanungan kayo guys at hindi malinaw sa inyo, feel free to ask. So pwede kayong mag-comment doon sa comment section. So sana ay mag-subscribe kayo guys for more tutorial videos like this. So yung sinabi ko sa inyo kanina pala na ipagpakita ko sa inyo yung flasher relay para sa mga baguhan dyan at saka sa CDI. Ito yung guys, pati yung ignition switch. Wait muna guys, kukunin ko muna yun. So ito nga pala guys yung sa ignition switch guys ng TMX.
Ayan. Papakita ko sa inyo yung mga wires niya na sinasabi ko sa inyo kanina, may 4 lang na wire. So ayan. Ayan o. So ito yun guys. So ayan, may black with stripe na white, may green wire, negative, may red wire, at saka may solid black. Ayan yung sinasabi ko sa inyo kanina ng mga wires. Kapag ka naka-on yung susi mo, ayan, naka-off yan, naka-on yung susi mo, is itong dalawa na wires, itong red at saka black is magdidikit yan. Tapos kung naka-off naman yung susian mo, ang magdidikit naman is itong green at saka itong black with stripe na white. So yan yun guys. Tapos dito guys sa may flasher relay, ito yung kurma ng flasher relay na sinasabi ko. Ayan. Dito sa flasher relay natin, may markings yan guys na letter L at saka letter B. Ayan. Hindi siguro kita guys. Ayan oh. Ayan. May letter B at saka may letter L. Ayan, letter L, ito yung letter B. Ibig sabihin ng B is yan yung sa battery galing. So ibig sabihin yung 12 volts na accessory wire na sinasabi ko sa inyo kanina, which is yung kulay itim. At saka yung L stands for light. So itong light is papunta doon sa supply or sa gray wire. Ito yung magsusupply ng ating mga signal light. So kaya letter L yung nilagay nila. So ayan guys. Tapos dito naman tayo sa CDI. Ito yung CDI ng ating TMX 155 na ito yun oh. Ayan. So i-disregard nyo na lang ito guys, itong wires na ito. Kasi sa mga socket talaga, usually 6 pin talaga yan. 6 pin talaga. So ayan, yung sinabi ko sa inyo kanina, ito guys, ituturo ko na lang sa inyo ngayon ang color coding or kung saan nakapwesto yung mga wires na tinutukoy ko sa inyo kanina. So ayan guys, dito na banda is i-disregard nyo lang itong kulay na ito guys kasi hindi ito original. So dito na banda is dito yung blue with stripe na white, blue with stripe na yellow. Dito guys oh, dito sa itaas na banda kapag ka nakaganyan yung CDI nyo, ayan. Tapos dito yung kanyang lock, ayan oh. Dito yung kanyang lock dito sa side na ito, sa may left side. Dito naman sa baba is ito yung sa ground niya. Tapos dito naman sa itaas, ayan dito, sa itaas ito na banda ito is dito nakakabit yung ating black with stripe na yellow, which is papuntang ignition coil. So itong black with stripe na white dito sa may bandang itaas, sa right side is yan yung sa kill switch. Kapag nakadikit ito sa ground is hindi under yung motor. Tapos ito naman is yung sa ibaba is black with stripe na red. Ito yung sa may primary supply or primary coil. Ito yun. So dito naman tayo, example lang ito guys, hindi ito pang TMX 155 na regulator. Example lang ito guys. So ayan, MIUI ito. Pero yan, ang socket niya is same lang dito guys. Ayan. Same lang dito. Ayan oh. Yan. So pag ganun lang yan. Ayan. Ayan. So yan yung sa mga pangbagahan lang ito guys. So kaya pinapakita ko lang sa inyo. Tapos yung sa may ibang klase ng regulator din is kapag gusto nyo mag-convert, pwede rin. Pagka hindi kayo nakakita ng ganun ng mga may ganitong klase ng regulator na ganito yung sa harapan, is pwede kayong mag tap ng ganito guys. Ayan, mga ganito. So puputulin nyo lang ito, tapos i-color to color nyo lang. Tapos kapag ka ito doon naman is may 4 lang na wires, di ba? So dito may 5. So ang gagawin nyo, pagsasamahin nyo lang yung kulay red at saka yung kulay black. So ganyan lang yan kasimple guys. Kaya yung rason natin kung bakit natin pinagsama yung kulay black at saka yung pula is para hindi magiging over voltage. Yung kumbaga may limiter siya guys.
So ganyan lamang kasimple guys yung mga ano natin. Tapos para talaga sa mga baguhan is wait muna kasi kukuha muna tayo ng stator coil para malaman nyo rin kung ano yung forma ng stator coil na yon. So ayan guys, kumuha tayo ng stator coil ng pang GY6. So ayan, ito yung stator coil na halimbawa ko lang guys, ano, hindi ito pang TMX 155 na stator coil, pero primary type din siya guys. Ayan, oh, magkaparehas lang sila ng supply, which is yung ito yung primary coil guys. Kapag nakakita kayo ng stator coil na may ganito, ayan, may isang may isang hindi same sa kanilang lahat na ayan, oh, may binalot na. Minsan binabalot ito ng puti, minsan binabalot ng itim. Ayun, magdepende lang yun sa mga manufacturer. So ayan guys, oh, ayan, may kulay puti din, may ground din, may black red. Ito siya. So may dilaw din, ayan. So ito yung stator coil niya. Tapos para din sa kalaman ng iba, ito yung pulser na sinasabi ko. Yung interchangeable color ng wire para sa pulser is blue white siya guys. Ayan, oh, ito blue white. So sa iba blue with stripe na yellow. Sa iba din gaya ng mga China bike is blue with stripe na white. So ayan lamang guys. So ito yung mga forma ng pulser natin. So kapag may katanungan kayo guys, wag kayong alinlangan na magtanong sa akin. I-type niyo lang doon sa comment section. So ayan. So sana ay may natutunan kayo ngayong araw na ito guys. So minsan kasi guys, makakapag-upload tayo ng mga videos is hindi talaga consistent, pero hindi ko naman tinatarget talaga yung makasahod tayo sa YouTube. Ang importante makapag-share lang tayo kasi malabo na tayong masulduhan sa YouTube or magkaroon ng earnings doon. So importante lang guys is makapag-share ako sa inyo, makapag-update. So klase-klase itong update natin guys. May sa engine upgrade, may wirings, may pintura. Ayun. So maraming salamat guys. Yun lamang po. Thanks and God bless. Bye bye. Jimmy's RT.